Opo, siguro narinig niyo na po yung balita na handa na pong arestuhin ng PNP ang NBI at NBI itong si Senador Bato de la Rosa. Pero kung pagbabasihan po itong naging desisyon ng Korte Suprema, dapat na po bang arestuhin? Sinasabi ba doon na maari pa or meron pang inaantay, dapat antayin ang mga law enforcer po, attorney? Opo, tama po kayo dun sa naibasa nyo na press briefer, ano? Kasi ang punot dulo talaga nitong kasong na ito is the question as to whether yung ICC nga still has jurisdiction after seven years when we left or withdrew from the treaty, yung Rome Statute na yan. Kasi kung sasabihin ng Korte Suprema, umalis na tayo, wala na pong visa yung Rome Statute dito sa Pilipinas, edi wala na rin visa yung pag-i-enforce sa mga warat na galing sa ICC. Eh kung sasabihin naman ng Korte Suprema, saklaw pa tayo sa ICC, and then tuloy pa rin yung pag-i-enforce ng warrant. Pero as we speak, wala pa po yung resolution na yan na galing sa Korte Suprema. So, kaya naninindigan si Senator Bato na habang wala pa po yung resolution na yan, uh, unang-una, humihingi nga siya ng saklolo na mabigyan siya ng TRO or injunctive relief pero hindi siya binigyan. But nevertheless, that issue remains. Opo. Pero attorney, tanong ko lang po, kasi nga nagdesisyon na itong mga law enforcer na arestuhin talaga si Senador Bato. Maaari pa bang maglabas pa ng TRO ang Korte Suprema dito para pigilan, kasi yun nga parang hindi na inaantay yung nabasa nating mga kataga, talagang i-enforce na po nila, attorney. Yun sa tanong mo kung maaari pa po, no? Until the case is resolved with finality, yung main case mismo. So habang meron pong issue dun sa, kasi nakikita natin na mapanganib yung buhay and the life and liberty of Senator Bato is at risk because of the effort or the decision of government to enforce the ICC warrant on him within the Philippines. So, which Senator Bato has been saying na hindi po pwede yan. Idadaan yun sa korte. In fact, having said that, hindi po obligasyon ni Senator Bato to seek relief from the Philippine court. Obligasyon po ng Philippine authorities na pag may hawak sila ng foreign warrant, pupunta sila sa local court at hihingi sila they will apply for a warrant so that the Philippine issued warrant will be the one that will be enforced within the Philippines. Ganun po yung pananaw natin dito. Opo. Mahirap naman na kikilalanin natin yung ICC as an extension of our judicial system within the Philippines. Matagal na po tayong malaya na isang bansa, sovereign, meaning when we talk about sovereign nation, we're actually saying that we are free and independent nation, able, willing, and competent to conduct the affairs of the nation in all aspect of governance. Kasi dinefine na natin na yung governance na yan is in the three branches of government. Executive, legislative, and a judiciary. So it's now up for the court to determine the life and liberty of a Filipino citizen within the Philippines. So ang mag-uupo po niyan, yung Philippine Court, hindi yung korte na tagalabas. Opo, attorney, may gabi sir, si MJ po ito. Nakausap po namin ang isa pong doctor kagabi. Isa po siyang international law expert. At sinabi niya po na meron palang karapatan itong si Senator Bato to seek an interim release habang wala pang proper trial doon sa bintang sa kanya o doon sa kaso na pinupuko sa kanya. Sa side kasi ni FPRD, ang Philippine government daw mismo ang nag-waive
sa karapatan ng dating presidente na magkaroon ng interim release nang ito'y agad-agad ipadala sa The Hague para po doon ipakulong. Anong masasabi mo doon, sir? Klaruhin ko lang yung tanong mo, MJ, ano? Yes, sir. Saan siya saan siya kukuha ng interim relief? Dito o doon sa ICC? Dito, sir. Hindi ko kasi nakuha yung dito sa Pilipinas. Opo. Tama po. Dito sa Pilipinas. Kasi nasa Pilipinas siya, Pilipino siya, and he can seek interim release here. And that's precisely what we're trying to do with his legal team. Kaya nga lang, when we filed the motion last week, hindi nga na napalad na binigyan ng TRO, ano? We all know, ito, pwede ko nang klaruhin ito dito. We all know na pag if the warrant, the ICC issued warrant will be enforced at maaresto si Senator Bato, wala pong patutunguhan yan kung hindi aalis ng Pilipinas at pipilitin dalhin sa Hague. Lahat ng mga nagsasabi na gusto na nilang arestuhin, lahat, no exception, including the Philippine government, they will bring Senator Bato to the Hague. So, ano pa, kung mailagay na siya sa jurisdiction ng ICC, what are we to resolve? That's precisely why the difficulty of having two courts having jurisdiction over the former president. The ICC insists that they have jurisdiction over the former president, and yet we have pending petitions, and the petition of which kasama si Senator Bato, including the 3 habeas corpus petitions na ipinail ng tatlong anak ni former President Rodrigo Duterte. So, yun po, nagbanggaan na tayo rito patungkol dito sa kung sino may jurisdiction patungkol dito sa kasong ito. And that's the reason why we keep on insisting that the Philippine Constitution will have to be applied within the Philippines, covering all Filipino citizens.